Wow, ang bilis. Live na ba ako? Hindi ko alam live na ako. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa special episode ng Ang Buhay at Batas. Ayun po, wala po tayong intro ngayon na video tulad ng dati kasi po tinetest out ko yung Zoom. Bakit ko tinetest out yung Zoom? Kasi meron pong public service show si Atty. Nikki po at ang Soroptimist and gusto po nilang gamitin yung Zoom platform para bukas sa tingin ko po, mag-a-announce si Attorney Nikki kung gusto nyong makilahok, sumali kasi para po ito sa mga kababaihan. Pero for now ay ginagamit ko pong testing ground itong episode po na to kung saan sasagot tayo ng katanungan na ipinadala sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. So sana gumagana ang stream na to at hindi palpak kasi first time ko hong gawin ito. Inuulitin ko gamit ko Zoom so medyo kakaiba yung platform. At naninibago ako at hindi ko alam kung kaya kong mag-hi po sa inyong lahat kasi hindi ko alam kung nasaan yung mga messages. Siguro dapat ay hanapin ko yun later. Sige, hanapin ko yun. Pero sige, since nandito po kayo, sana nandito kayo. Babasahin ko na yung tanong na nanggaling kay Lourdes. Ang tanong ni Lourdes, Hello po, ma'am and sir. Gusto ko lang po magtanong about sa custody ng bata. May anak po kami ng live-in partner ko at nagloko po ako. Ngayon po, nasa malayo po ako nagwo-work. Umalis po siya sa bahay namin at dala ang bata. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Kanino po mapupunta ang bata? Kasi ang sabi niya, wala daw po akong laban kasi ako raw po yung nagloko. Ayun. So, Lourdes, salamat sa katanungan mo at okay daw, sabi ni Atty. Nikki. Pagsubaybay at pakinig sa ating palatuntunang, ang buhay at batas, yun pala, nakalimutan ko pa yung opening spiel ko. Para po sa mga yun lang po nakatune in sa ating episodes, meron po talaga tayong regular show po yun tuwing Martes, 9 o'clock hanggang alas 10 ng umaga. Mapapanood po sa Channel 224 ng Sky Cable, for the box, digital TV sets at mga digital tuners po sa channels 22, 25 or 29. Parang karaniwan yata channel 29. Pakiriska na lang po. At syempre po mapapakinggan sa radyo, sa DZRJ 810 AM Radio, radyo na TV pa kasi may Radyo Bandido TV po. At sa ating Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Ayun po. At kung may katanungan po kayo tulad ng pinadala ni Lourdes, magpadala po sa Facebook page po natin via private message sa Ang Buhay at Batas. I-PM nyo po. Kung gusto nyo anonymous, okay lang. Hindi po natin babanggitin yung pangalan ninyo, pero pakilagay po doon. Pero i-private message nyo po sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas yung mga katanungan nyo po at sasagutin po natin yan live. At bago po natin sagutin yung tanong ni Lourdes, na baka nakalimutan nyo na, ano? Paki-like, subscribe, and share na lang po yung ating channel po, yung ating mga social media pages kasi po, malay niyo po baka may kaibigan, kamag-anak, katropa o kaopisina po kayo na matutulungan po natin at nangangailangan ng pangunang payo ng isang abogado. So yung tanong ni Lourdes, kasi parang lumalabas siya raw yung nangaliwa. So kinuha yata nung lalaking kalivin niya, kalivin, hindi sila kasala, yung bata at sabi raw wala na raw karapatan si Lourdes doon kasi siya raw yung naunang nagloko. So ang tanong ni Lourdes, kanino raw ba mapupunta yung custody ng bata? Tama ba yung kalibin niya dati, yung ex niya? Lourdes, salamat sa katanungan mo at sa pagsubaybay at pakikinig sa ating palatuntunan. Ito nga, hindi kayo kasal. Very material yung factor na yun. Bakit? Kasi sa pagitan ng dalawang hindi kasal, yung magiging anak nila, illegitimate. At ayon po sa ating family code, ang illegitimate child po, ang custody at parental authority, mapupunta sa nanay dahil hindi sila kasal. Ano ba ibig sabihin ng custody at parental authority? Custody, kung saan titira at saan mananalagi, saan mag-aaral, sa kanino maiiwan yung bata, yun yung custody. Parental authority, siya yung bahala sa edukasyon, sa lahat ng desisyon ukol dun sa bata na yun. So nangangahulugan Lourdes, ang merong responsibilidad at merong obligasyon at the same time merong right, karapatan na magkaroon ng kustodiya sa anak ay ikaw bilang asawa, bilang nanay ng illegitimate child. Eto pa, ano bang karapatan ng lalaki, yung tatay ng illegitimate child? Isa lang eh. Ang karapatan niya lang ay visitation rights. Limitado lang doon. In fact, nakasalalay pa doon sa nanay yung circumstances ng pagbibisita ng tatay. Saan, kailan, anong pamamaraan, paano. Yung nanay po yung magdidikta nito. Kasi nga po, bilang illegitimate child, yun po, siya po yung merong karapatan dun sa custody
kung kanino mananalagi at parental authority kung ano yung desisyon, sino magde-decide para sa kapakanan ng anak. So mali yung sinasabi ng ex mo Lourdes at yun nga, sana magkaayos kayo, may laban ka kasi ikaw lang yung merong karapatan dun sa anak mo. Ikaw lang yung merong kapangyarihan na mag-decide kung saan siya titira. At since kinuha siya ng ex mo or ng dati mong kalibin, pwede mo siyang kunin kung ayaw ibigay, pwede ka magsampa ng habeas corpus. In fact, baka nga pwede pang kidnapping to, pero wag naman natin paabutin doon. Pwede ka magsampa ng isang petition for habeas corpus kasi yung korte ang magpipilit o pipilit dun sa ex mo or dun sa dati mong kalibin na isauli yung bata sa'yo kasi ayon sa batas, sa'yo dapat yung kustodiya ng batang yan. So Lourdes, sana nakatulong ako sa iyo at pasensya na po, hindi ko po alam kung paano makita yung messages dito. Well, sana po sinamahan niyo ako. Salamat po sa mga sumama sa akin. Uulitin ko po to sa YouTube kasi parang lumalabas isang platform lang ang pwede kang mag-stream sa Zoom. Pero para kay Attorney Nikki dito, ito po, bukas po antabayanan niyo po yung kanyang public service program with Sir Optimist po para po sa mga kababaihan. I-announce niyo po ito. Pero for now po, magpapaalam po muna ako. Ito po ang inyong lingkod na abogado, ang abogado ng masa, si Attorney Carlo Nicolas, nagsasabing, magandang Wednesday po. Ano ba? Thursday na ba yun? Wednesday. Magandang Wednesday po sa inyong lahat at ingat po kayo.